Good day mga pre. Ang i-share ko ngayon ay tungkol sa single phase hanggang sa three phase. Kung papaano sa panel board at sa power source. Kung papaano ang diagram, kung papaano ang wiring, at kung papaano ang mga connection nito. Unahin natin ang tungkol sa line to line. Papaano sa poste ang line to line? Ganito yon sa power source. Nasa secondary line siya. Ito yung primary lines, ito yung secondary lines. Diyan siya nakakonect sa secondary lines. Bali, dalawa ang hot wire. Line 1, line 2. Ang itsura niyan sa picture ay ganito. Secondary lines yan. Yan yung primary lines. Pag line to line, ang power source mo, yung dalawang wire na kukonektahan mo sa secondary lines ay parehas na may insulation. Compare mo sa line to ground, kaya yung isa, manipis sa picture, walang insulation yung isa. Yung nasa taas, ang siyang neutral at hot wire naman ang nasa baba. 0 volts yung nasa taas, 230 volts yung nasa baba. Pagdating sa line to line, 115 yung nasa taas, 115 yung nasa baba. Parehas na hot. Ngayon, kung parehas na hot, ganito ang pagdadiagram. Kung parehas na nasa hot, parehas na papasok sa breaker, sa main. Yan. Yung red, yung line 1, connect sa red na hot bus bar. Tapos yung line 2 na kulay blue, nakakonect sa blue na hot bus bar. Tig to 2 pole. Lahat yan, 2 pole. Para same rating yung bawat breaker ng isang pares. Tig to 2 pole yung main, 2 pole yung mga branches din. Yan. Yung nasa taas, line 1. Line 1 lahat yung nasa taas. Tapos yung nasa baba, line 2. Kaya kulay blue. Line 1, line 2. Line 1 yung red, line 2 yung blue. Pagdating dito, ganun din. Tuloy-tuloy yan hanggang dyan sa baba. Kahit pa mag-breaker ka dito, pare-parehas lang. Na ang 2 pole, ang nasa taas ay line 1. Tapos yung nasa baba, line 2. Yung isang pares ng breaker. Yung wiring niyan, yan ang magsasama sa mga branches na kung saan nakakonect yung mga circuito dyan. Ngayon naman, dito tayo sa line to neutral or line to ground. Pero sa single bus bar. Sa source, ganito yung itsura sa poste. Yan. Yan yung sa source. Nakakonect siya sa secondary lines. Walang kinalaman yung primary lines sa secondary lines. Single phase, 2 wire, line to neutral, line to ground. Yan, secondary lines. Makikita nyo yan, yung may insulation, yung nasa baba. Yung nasa taas, walang insulation. Yung nakapulupot na red, yan yung may insulation. 230 volts yung red, tapos 0 yung neutral. Sa actual picture, ganito yan. Yun. Pero minsan, magkahiwalay din yan. Yan. Pag magkahiwalay, ang itsura niyan, yung nasa taas ang neutral, tapos yung nasa baba ang hot. Walang insulation yung nasa taas, may insulation yung nasa baba. Yan. Balik tayo sa panel board. Sa panel board, yung hot wire lang ang dadaan sa breaker. Yan.
Tapos lahat ng kahit 2-pole pa yan or single pole or 3-pole na breaker, tig-iisang branch yun. Kunyari ito, 3-pole, tig-iisang branch yan. Hindi pwedeng magsama ito para buuing sirkito. Kasi iisa yung nakadikitan na busbar, hot busbar, galing sa iisang live na wire. Yan. Hindi pwedeng pagsamahin. Ang magiging partner niyan, yung neutral. Yung neutral nakadikit sa neutral bus bar. Tapos dyan kukuha ng pares. Yung hot. Yung kulay brown. Yan. Tapos yung red. Isang breaker. Isang pole. Pag 2-pole man yan, importante yung branch na ito, talagang yung rating na para dyan. O kaya yung na-i-design na para dyan na magkaparehas sila. Yan. Pero pag hindi sila parehas, kailangan ding magkaiba. Kaya magiging single pole. Pwede siyang 2-pole pag okay yung rating na nakapare sa kanya. Pero pag hindi, si single pole. Yan. Bawat breaker, isang branch. Kahit 3-pole pa yan. Yan yung diagram. Yan na mismo, yung kulay red dyan sa mga hot. Tapos yung neutral, yan, dyan kakabit. Alisin mo lang to, yung mga nanggaling sa neutral tapos ground, yan na yung schematic. Pero pag nakalagay ng mga yan, yan na yung actual wiring sa bawat branch. Ang power source sa single phase 2-wire, line to neutral or line to ground, ganito yan. Pwedeng ganyan siya o kaya'y ganito na nakapulupot yung hot sa neutral. Ngayon, punta naman tayo sa double bus bar. Single bus bar ito, double bus bar tayo. Ngayon, pag double bus bar tayo, bali dalawa pa rin. Yung source, line to neutral, single phase 2-wire. Yung hot, papasok sa breaker. Tapos, magja-jumper para sa 2-pole na main. Yung kanina, single pole. Single pole to. Yan. Ngayon, double pole tayo dahil double bus bar. Yung red tapos blue. Bali magja-jumper yung hot sa line 2 na bus bar para supplyan yung mga branches ng live. Yan. Kaya nga, yung 2-pole pare-parehas na red. Yung blue magiging red din sana yan. Ngayon, para ma-identify siya na line 2 na bus bar, blue siya. Pero pagdating sa branches, ni-red ko na. Pwede ring blue yan. Wala namang problema doon. Hindi pwedeng gawing mong isang sirkito yung 2-pole. Gawin mong isang branch, hindi pwede. Dahil iisa yung kinakonektahan. Doble man yung bus bar, pero i-jumper lang para supplyan yung bus bar to. Tapos yung neutral, yun, kukonek sa neutral bus bar. Siya yung papares doon sa hot wire nung branch. Yan, para mabuo yung sirkito. Plus yung grounding wire. Ganon din dito. Yan. May grounding bus bar tayo. Yan. Ito na yung actual ng wiring. Alisin mo lang yung mga yan. Yan na yung schematic diagram. Iwan mo yung red. Alisin mo yung brown tapos green. Ang kinakonektan ng neutral doon sa neutral bus bar. Tapos yung ground, yan, may wire dyan. Tapos pababa sa lupa. Kukonekta sa grounding rod. Yan. Bawat pole ng 2-pole na breaker, isang branch yan.
pwedeng single pole yan kung sakaling hindi dapat magkaparehas yung rating nung nasa taas sa baba pagdating sa branch. Kung hindi man sila magkaparehas yan, dapat ating si single pole. Pero pag parehas, yung sa design na na-compute, pwede siyang gamitin mo ng two pole. Parehas na, kunwari ito yung itong nasa taas 20, tapos 20 din ito, CO, kunwari, convenience outlet, pwedeng two pole. Pero pag hindi, kunyari, ilaw yung nasa taas, 15 ampere, tapos 20 ampere yung nasa baba para sa CO. Yan. Two wire siya, pero pagdating sa double bus bar, nagja-jumper yung main para supplyan yung bus bar 2. Bus bar 1 yung red, bus bar 2 yung blue. Or line 1 yung nasa taas, line 2 yung nasa baba ng two-pole na breaker. Pare-parehas yan. Kung tig-two-pole yan, basta yung nasa taas, nakakonect sa red, line 1, line 2. Kahit pa, iisa yung kinakonektahan. Pero hindi pwedeng magsama yan para buuing sirkito. Tandaan nyo na 230 volts yung red. Yung nasa taas, 230 volts. Yung nasa baba, 230 volts. Pares, neutral, 230 volts yung bawat mga branches. Ganon din dito. Yan. 230 volts yung red. Paresan mo ng 0. 230 volts yung bawat mga branch. Dito naman tayo sa single phase 3 wire. Yan. Pag single phase 3 wire ang usapan, ganito ang sa source. May transformer na siya. Yan. Nakakonect na sa primary lines. Yan. Magkakaroon ka ng line 1, line 2. Tapos isang neutral. Yan. Ang mabubuo mong voltahe dyan, dahil 115 yung bawat wire na hot, 230 tapos 115. 115 siya pag ipinaris mo sa neutral. Ganon din ang pwedeng mangyari sa mga branch. Balik tayo sa panel board. Yan. Yung dalawang hot, line 1, line 2, kukonekta sa main na two-pole na breaker. Two-pole kasi 2 yung hot wire niya. Dalawa yung hot wire. Red. Yung isang 115 volts. Tapos blue. Yung isang 115 volts. Bus bar 1, bus bar 2. Line 1, yung nasa taas. Line 2, yung nasa baba. Ngayon, dito na pwedeng magpares, magpartner yung dalawang hot. Kasi hindi sila galing sa iisang phase. Diba? Single phase 3 wire. Pwede na siyang line to line. Pwede siyang line to ground. Pag line to ground, isang breaker lang. Line to ground or line to neutral, isang breaker lang. Pwedeng yung nasa taas or yung nasa baba. Kaya nga, di ba? Line to ground, line to ground. Tapos pag pinagpares mo yung hot, line to line. Sa line to ground, ang voltahe mo dyan, dahil 115 yung bawat live, ibig sabihin, 115 yung voltahe mo sa bawat branch, na ang partner ay neutral. Kagaya itong two-pole na breaker na to. Pwede siyang two-pole o kaya tig si single pole. Two-pole siya kung sakaling ang computed ay na-design na parehas yung rating nung nasa taas at nasa baba, two-pole. Pero pag hindi siya parehas, pwedeng tig si single pole. Yan. Pag diagram, alisin mo lang yung brown tapos green. Ngayon, yung actual wiring yan, yan na yun. Sa bawat branch.
pag-usapang short circuit, pagdikitin mo yung red and blue, mag-short circuit yan. Mag-trip yung branch. Oh. Dito naman, pag pinagdikit mo yung brown tapos yung hot, yung blue or red, mag-short circuit, mag-trip yung isang pole ng 2 pole kung 2 pole yan. Oh, pero pag single pole yan, mag-trip yung isa dyan kung saan yung pinag-short circuit mo. Pero pagdating dito sa single pole 2 wire, kahit pagdikitin mo yan, yung nakakonektang wire sa bawat pole ng isang pares ng breaker o kaya tigsi single pole ng bawat breaker, pagdikitin mo yan o kaya yan, hindi yan mag-short circuit, hindi mag-trip. Kasi iisa yung kinakonektan nila na hot. Hindi kagaya dito sa single phase 3 wire. Dalawa yung hot pero hindi sila iisa ng pinanggalingan. Oh. Dito, mag-short circuit lang ito pag pinagdikit mo yung galing sa neutral na wire, yung brown tapos yung red. Brown tapos red. Mag-short circuit yan, mag-trip ang breaker. Ganon din dito. Pag pinagdikit mo yan, hindi yan mag-trip kasi nga, 'di ba, nag-jumper galing sa iisang hot wire. Oh, pero pag red tapos yung brown, na kung saan yung brown ay neutral, mag-trip yung breaker. Oh, pag diagram, schematic diagram ang pinag-uusapan, alisin mo yung brown and green. Iwan mo yung mga live na kung saan nakakonekta sa hot bus bar. Tapos yung neutral, nakakonect sa neutral bus bar. Yung grounding bus bar, dyan manggagaling yung grounding wire na kung saan nakakonect sa lupa at sa grounding rod. Oh, sa actual wiring, ito na yon. Yan yung actual wiring. Ngayon may jumper wire para magkaroon ng continuity yung neutral tapos grounding bus bar. Oh. Sa mga naunang video ko, mayroon na akong paliwanag tungkol dyan. Oh. Ngayon, dito naman tayo sa 3-phase power source. 3-phase panel board. Sa source, ganito yun. Nakakonekta na sa mga primary lines. Magkakaroon ka ng 3-wire, ABC, tapos neutral. Yan. Oh. Kung saan ko kinuha ito, may libro kasi akong ganito. Yan o. Yan. Diyan ko kinuha yung tungkol sa wiring sa transformers. Mga transformers. Oh. Yan. Dito tayo. Pag tingnan nyo ulit, lahat ng hot ABC nakakonek sa 3-pole na main breaker. 3-pole siya kasi 3-wire na hot. Yung neutral, connect ulit sa neutral bus bar. Yung neutral bus bar, pwedeng nakakonect yung grounding dyan, yung grounding wire. Yan. Brown tapos green. Pwede yan. Kaya nga, doon sa pinakita kong isang diagram or wiring diagram, may bonding wire para magkaroon ng continuity yung neutral bus bar at grounding bus bar. O, tandaan nyo, nangyayari yung tungkol sa may bonding wire sa main panel lang yan. Pero pagdating sa mga sub-panels, magkahiwalay na yan. Wala nang bonding wire. Sa main panel lang to.
yung magkakaroon ng bonding wire sa neutral and grounding bus bar. Balik tayo sa panel board. Yan. Tatlo yung hot. Kumonek sa 3-pole na main para supplyan yung bus bar 1, 2, 3 o kaya RYB o kaya line 1, line 2, line 3 para sa kung sakaling may 3-phase ka na branch or mga branches. Yan, dalawa yung nakikita dyan eh. Kaya, ibig sabihin yan, dalawa yung 3-phase na mga branches. Tapos, sa mga branch na nasa baba, single phase na siya. Na pwedeng line to ground or line to line. Pwedeng line to line yan. Yan o. Line to line. Pag line to ground, 115, 115, 115, tapos 0. Pag samahin mo yung red tapos brown, 115 siya. Pag samahin mo yung yellow tapos brown, 115 siya. Pag samahin mo yung blue tapos brown, 115 siya sa mga single phase na branches. Ngayon, pag line to line ka, pag samahin mo yung AB, 230 volts ka. BC, 230 volts ka. AC, 230 volts ka. Maliban doon sa 3-phase. Ngayon, yung tungkol sa diagram, gaya ng mga sinabi ko sa mga nauna, alisin mo lang yung green tapos brown. Iyan na yung tungkol sa schematic. Yung tatlong hot, connect sa 3-pole na breaker, tapos yung neutral sa neutral bus bar, hindi yan dadaan. Tandaan nyo, yung neutral hindi yan dadaan sa breaker. Hindi dapat dinadaan yan sa breaker. Kasi 0 volts yan. Ang pinoprotektahan mo lang yung mga hot wire. Kaya dapat hindi idaan yung neutral sa breaker. Maliban kung yung breaker mo ay ganito, RCCB, RCBO, o kaya AFDD, yung may tatak na L or N. Yan. Pero pagdating dito na mga breaker, puro hot yung dadaan dyan. Ito, hot tapos neutral. Hot, neutral. Kasi may tatak nga siya, di ba, na neutral. Dito lang yung dumadaan yung mga hot. Pero dito, pwede mong idaan yung sa neutral. Hindi pwede idaan mo yung hot dyan sa neutral na may tatak. Kaya dapat naka-specify kung ano yung mga breaker na ginamit pagdating sa diagram, kung anong breaker ba yun. Dito sa single phase 3-wire, tapos 3-phase 4-wire, parehas kang makakaproduce ng 230 volts tapos 115 volts. 115 volts. Yung 115 volts, magkakaroon ng voltage drop yan. Magiging 110 para sa mga appliances na 110. Kung sakaling may 110 kang mga appliances. Tapos, 3-phase, dito sa 3-phase 4-wire na power source, kung sakaling may 3-phase ka. Pero dito, hindi ka magkakaroon ng 3-phase kasi single phase lang to eh. Dalawa yung live, 115, 115. Dito sa 3-phase, hindi. Tatlo yung gagamitin mo na 115 para sa 3-pole na branch. Dito, hindi ka magkakaroon ng 3-pole na branch kasi dalawa lang yung live mo. Yan. Dito ka lang magkakaroon ng 115 tapos 230 volts. Tapos dito sa 3-phase, dyan ka lang magkakaroon ng 3-phase na branch. Pero dito, hindi. Ngayon, pagdating naman dito sa mga panel board na ganito, pang 230 volts lang ang mga ito. Pati ito. Yan. 230 volts. Hindi ka makakaproduce ng 115 volts
sa mga panel board na ito. Yan. Oh. Okay.